Good afternoon po sa bawat isa at lahat po tayo ay tumayo at maganda po na tayo po ay magpuri at sumamba sa Panginoon. Pangunahan po tayo ni ating pastora sa ating pre-worship. Good afternoon po. Ngayon po ay Sunday service. Tawagin po natin yung buong family natin at sabay-sabay po tayo na magpuri at sumamba sa ating Panginoon. I believe na may mga Biblia po tayo. Buksan po natin sa awit 146 po, verse 1 hanggang 2. Awit 146, verse 1 hanggang 2. Purihin si Yahweh, o kaluluwa ko, ang Diyos papurihan. Pupurihin siya at aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y buhay. Titingnan, ito yung laging sinasabi ng psalmist that bless the Lord, O my soul. Yung psalmist, kinakanan niya yung soul niya purihin ng ating Panginoon. I believe na gano'n din tayong mga anak ng Diyos. Ang desire ng puso natin, ang desire natin gawin, lalo na sa araw na ito na italaga upang sumamba ay sa Panginoon. Ang desire natin ay magpuri sa ating Diyos. Maganda lang na yung kauhawa natin, nandun sa presensya niya, yung kagutuman natin, yung mga salita po ng Panginoon. At napupuno tayo ng kagalakan po, na purihin at awitan ang ating Panginoon. Sabi nga niya dito, aking aawitan habang ako'y buhay. Tayong mga buhay, tayong mga nakaranas ng kabutihan, ng kagandaang loob ng Diyos, tayo po yung magpuri sa ating Panginoon. Lagi po yan, tayo po yung manalangin sa Kanya. Dakilang Diyos, Banal, makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at sinasamba ka namin, Lord. Dakila ka sa lahat, makapangyarihan, Panginoon Diyos. Ikaw ay nag-iisang Diyos, hindi may kukumpara sa ano paman o sa sino paman, Lord God. Lord, sa araw na ito'y naitalaga, Lord God, upang ikaw ay sambahin namin, O Diyos. Lord, dalangin namin, O God, na samahan mo kami, Panginoon. Malugod namin, inaanyayahan ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Ikaw ang kailangan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Hangad namin ang iyong pangunguna, hangad namin, Panginoon, na makaparinig sa iyo, hangad namin ang iyong presensya, Panginoon, hangad namin ang iyong pagkilos, Lord God. At tunay na ikaw ang mararanasan ng bawat isa sa amin, na sa kanya-kanya man kaming mga tahanan, O Diyos, Lord, tunay na mararanasan ka ng bawat isa sa amin. Malapit kami sa iyo, patawarin mo kami, Panginoon, sa mga nagawa namin kasalanan, at minsan pa, pakalinisin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon Diyos. Hayaan mo na makaparinig kami, Lord God, ng mga salita mo na yun ay tumusok sa aming mga puso at laging mapangyari, Lord God, ang iyong kalooban, Lord Diyos. Marami pong salamat, Lord God, na tunay, hindi ka nalimitahan, Panginoon. Ikaw, O God, ang siyang tunay na naglalagay ng papuri ng pagsamba sa amin, O God. Lord, tunay na sa iyong presensya, naroon ang kagalakan ng bawat isa sa amin. Kaya sa hapong ito, Lord God, just like the psalmist, Panginoon, kung paano niyo, Lord, kinaman, O God, his soul, Panginoon, to bless you, to praise you, to worship you, Lord God. Kami na mga anak mo, Lord God, Lord, kami din ng lahat sa amin, with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength, O God. We will worship you, we will sing praises to you, O God. We will lift up your holy name, Panginoon, sa hapon ko ito. Maraming pong salamat, Lord God, that your will be done on earth as it is in heaven, Panginoon. Ang tanging pangalan mo, mabibigyan ng pagluwalhati sa lahat ng ito. Pinupuri ka namin at sinasamba ka namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sige po, tayo pong hatay umawit sa ating Panginoon. All of heaven's beauty, light on
deserve the highest praise. We can give you all. Lord, we give you praise. That's what we came here for. You deserve the highest praise. We can give you all. Lord, we give you praise. That's what we came here for. Everything within me reaches out to you, to your power and majesty, grace and mercy too. The singing and dancing, our hearts and voices raise. You accept your people, bring out of house of giving praise. Everything within me reaches out to you, to your power and majesty, grace and mercy too. The singing and dancing, our hearts and voices raise. You set your people free, now the house will be praised. You set the highest praise, we can give you all. Lord, we give you praise, that's what we came here for. You set the highest praise, we can give you all. Lord, we give you praise, that's what we came here for.
magsasawang worship you with all our hearts. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen, amen, amen. Praise God, praise God. Napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. Sige po, tayo po yung makakaupo at be in the presence of the Lord. At yan po yung maganda na ginagawa sa atin ng Panginoon. At tunay nga na lahat po to ay gawain natin sa Panginoon at lahat po to ang siyang pinagagawa sa atin. Amen po ba? Amen. Sabi mo sa katabi mo, Happy New Year. So, New Year na po, no? Actually, papasok na ng 2021. Pero huwag kayong mag-alala, next year pa yan. Parang layo pa yan, no? Parang malayo pa ata. So anyway, importante po, tayong lahat ay nagsasaya. At actually nga po, talagang dito pa tayo nilagay ng Panginoon sa FB Live natin. Pero huwag tayong mag-alala, no? God is moving. Amen po ba? At kumikilos ang Diyos, bagamat talagang hindi tayo magkikita-kita pa. No? Kasi actually, maliit na porsyento pa lang po ang hinihingi, no? O ina-allow ng ating government. Pero sa atin po, di naman po dahil nakasanayan na natin itong gawain na ganito. Pero ito po kasi sinabi sa akin ng Lord, God will use this FB Live. I don't know. No, kung by next year, I don't know kung ano ang mangyayari sa next year, pero just keep on praying, no? Kung ano yung kalooban ng Diyos, so be it. Ito man ay angkop sa ating kaisipan, angkop sa ating kalooban, kagustuhan, whatever, kung ano man, ay kung ano yung kalooban ng Diyos, yun ang gagawin natin. Amen po ba? Masaya po ba tayong lahat? At ang sabi ng Lord, ang kalooban niya ay, tayo ay magsaya, rejoice. Amen po ba? Huwag tayong malulungkot, no? Kung may nakikita ka nagchat-chat na nalulungkot ako, wala yun. Maaring sabi mo, joke lang po ata yan. Joke lang po talaga yan, no? Pero dapat tayong lahat ay magsaya. Amen po ba? Amen. Sabi ng Lord, rejoice in the Lord, and I say it again, rejoice. So, Philippians 4:4 po yan. So, dako po tayo sa ating pagbibigay at ididiin ko po ito kasi ito po yung kaparaanan ng Diyos para mapagpala ang kanyang mga anak. So kung meron pong prinsipyo ang Diyos sa kaligtasan, prinsipyo ang Diyos sa pag-ibig, prinsipyo ang Diyos sa marriage, prinsipyo ang Diyos sa family at everything, kung anumang areas, may prinsipyo po ang Diyos pertaining sa pagpapala. At ang isa po sa mga prinsipyo ng Diyos na para pagpalain tayo ay yung magbigay po tayo. Naintindihan po ba natin? Masakit man sa kalooban natin ito, maaring hindi tinuturo ito ng ibang sekta o kung sino man, ito po, tinuturo po sa salita ng Diyos yan. Kaya hindi po tayo dapat masaktan o hindi tayo dapat na magpa-apekto kung yan ay tinuro ng tao na huwag kang magbigay at sinasabi ay voluntary sa pagbibigay, wala po sa Bible yun. Ano? Kinukuha lang po nila yung pulso ng tao. Hindi po nila kinukuha ang pulso ng Diyos. Pulso ng Diyos, kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Doon po tayo pupunta. Amen po ba? Actually nga, alam nyo, simple lang to Kapag ang isang tao nasasaktan sa kalooban ng Diyos, yung puso niya makamundo. Hello? And that is the truth of the word. Kasi hindi po magko-conform ang kaisipan ng mundo sa kaisipan ng Diyos. Lagi po silang magkakontra. Kaya ang isang Kristiyano, tingin po kayo sa akin lahat, no? Kahit sino po sa atin, kapag hindi po conform ang ating kalooban o gusto sa salita ng Diyos, worldly po ang ating kaisipan. As simple as that. Especially sa giving, kung medyo nasasaktan ka sa tithes and offering, I tell you, dapat magpaayos tayo sa Diyos. Amen mo ba? Dahil relationship po ito. Tandaan po natin, ulitin natin. Sinasabi ko sa inyo, ito po yung kingdom ng Diablo, ito po yung kingdom ng Diyos. Lahat po tayo nasa kingdom ng Diablo. Wala po tayo sa kingdom ng Diyos. Ito po yung kingdom ng Diyos, kingdom ng Diablo. Binili tayo ng dugo ni Jesus at inalis tayo at nilagay na tayo sa kanyang kingdom. Nasang kingdom na po tayo ngayon? Kingdom ng Panginoon. Kaya hindi na po tatakbo kung anuman ang sinasabi o mga prinsipyo na nasa kingdom ng mundo, nasa kingdom ng Diablo. Kingdom ng mundo, kingdom ng Diablo, isa lang po yan. Because He is the God of this world. Ngayon, nasa kingdom po tayo ng Diyos.
Ang dapat umiral po sa atin, ang salita ng Diyos. Amen po ba? Masakit man sa atin, dahil pera to, kadalasan pera pinag-uusapan, mag-isip tayo, lagi na lang ganyan, pera-pera na lang yan. Ang church, pera-pera na lang po yan. Tayo po hindi. Maaaring sila, pera-pera. Tayo po hindi. Amen po ba? Tayo ay sumusunod sa kalooban at prinsipyo ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Kasi yan po yung dapat tayuan natin. Nasasaktan kasi tayo Kapag ka inuulit-ulit yung giving, pag yung tithes, huwag kang masaktan. Kaya ka nasasaktan kasi ayaw mong mapakinggan yan. Naulit ko po sa'yo. Kaya ka nasasaktan kasi ayaw mong pakinggan yan. Ayaw mo sumunod. Ayaw mong mabawasan ka ba? Hindi ka mababawasan. Dadagdagan at pupunuin up to the brim. Naintindihan po ba natin? Amen. Kaya kakaganyan ng buhay natin. Kaya tayo nagkakanda hirap-hirap Kasi hindi tayo sumusunod sa salita ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Amen. As simple as that po yan. No? So, dito po kasi sa JCF talagang ganyan. Ito lang po sinusunod natin. Pag masakit, talagang dapat nating ituro. Mas masarap yung nasasaktan tayo. Amen po ba? Ako mas gusto ko yung nasasaktan. Hindi naman ako nag-enjoy sa masaktan ako. Pero pag tinuturo ng Diyos, mas gusto ko yun. At ididiin ko pa po yun. Kahit na sino pa po sa. Kaya dito po sa JCF, wala pong big fish dito. Wala pong malaking isda dito na para hindi ko i-preach ang salita ng Diyos. Never po. Kahit sa sarili ko, kung ako big fish dito, gagawin ko tong small fish. Dapya na lang. Amen po. Yung kinakain ng isda, alam niyo yung dapya? Kinakain po ng isda yun. Kaya mas maliit pa po sa isdang dilis yun. Amen po ba? So dapat ba tayo na ay magbigay ng tithes and offering sa Panginoon? Amen! Idiin po natin yan. No? Sigaw mo sa katabi mo, Amen! Amen. So hindi po kailangan tayo susunod sa mga salita ng tao. Tao, lagi tayong gustong makuha lang yan. No? Tao, ganun po ang tao. Ang salita po ng Diyos ay, this is not persuasive words. No? Hindi po ito galing sa mundo. Galing po ito sa salita ng Diyos. Bakit tayo dapat magbigay? Para ipalaganap ang Ebanghelyo. Tandaan po natin yan. To spread the gospel. Para kumikilos ang salita ng Diyos. Para patuloy itong ginagamit ng Panginoon. Kasi kung hindi tayo magsusupport sa gawain sa Panginoon, hindi po uusad ang gawain. Amen po ba? Amen. Katulad nito, sa FB Live. Hello? Kung hindi tayo magbibigay, paano natin mapapatakbo tong kuryente na nandito? Paano tong television na to kung kailangan tong ayusin o whatever? No? Hindi po pwedeng lagi na lang libre yan sa SM. Punta tayo sa SM, bigyan tayo ng chairs. Hello? Bigyan tayo ng tables. Bigyan tayo ng needs. Hello? Hindi po natin. Binibili po natin yan. Amen po ba? Amen. Sa paano natin paraan mabibili yan? Siyempre, tayo mismo magkakapatid, under the Word of God, magtulong-tulong. Bigay natin yung tithes ng Panginoon. Tithes po ng Panginoon. Inanakawan natin ng Diyos. Pag di natin binigay yung tithes niya, dinidiin ko lang po yan. Hello, Pastor, masyadong madiin Para madiin po natin ang gusto. Amen po ba? Kasi minsan di tumutusok yan Pag nakapakinig kasi tayo ng ibang nagtuturo, ay sa kanila okay, doon na lang ako. Hindi okay, mas maganda. Amen po ba? Pero accountable ka po dyan sa ginagawa mo. So tingnan natin sa 1 Corinthians 9:7-14. Sinong kawal ang naglilingkod sa sariling gugol? Take note of those words. Pakinggan mo. Kasi hindi tayo nakikinig Pinakinggan natin, di ako magbibigay. Bakit? Bakit? Hello? Huwag natin pakinggan. Sa demonyo po yung mga ganong bulong. Ito po yung salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Pastor, mukhang patagal ng derecha ng salita ng Diyos. Amen po ba? Hindi pa tayo sinisilang, dinidiretsa na tayo ng Lord. Amen po ba? Sinong kawal ang naglilingkod sa sariling gugol? Sinong tao nagtatanim ng ubas at di nakikinabang sa mga bunga nito? Dapat makinabang siya. Siya nagtanim, dapat siya makinabang. Siya ay kawal, naglilingkod, dapat sarili siya, dapat bigyan natin ng sweldo, bigyan natin ng kung paano magpapatuloy yung mga kawal na yan sa paglilingkod sa ating bansa. Hindi po pwedeng libre yan. Sinong pastol ang nag-aalaga ng tupa at di nakikinabang sa gatas nito?
Dapat unang-una, siya'y nakikinabang doon. Siya'y nag-alaga ng pastol. O siya nag-alaga ng mga tupa. Ang sinasabi ko ay hindi batay sa ginagawa lamang ng tao. Take note, this is Paul. Amen. This is the word of God. Ang sinasabi ko ay hindi batay sa ginagawa lamang ng tao. Iyan din ang sinasabi ng kautusan. So you see, this is the word of God. Hindi po ito kaisipan ng tao. Nagsasaad sa kautusan ni Moises, huwag mong bubusalan ng baka habang ginagamit sa paggiik. No? Do not muzzle an ox while it is treading out the grain. Habang siya ay nagtatrabaho, no? Huwag mong bubusalan, pakainin mo siya. Kailangan niyang kumain kasi kapag ang baka pinigilan mong huwag mong pakainin, habang ginigiling niya ang grain or wheat or whatever doon o trigo, hindi na po uusad yan. Kailangan kumain siya. Kailangan painimin mo rin siya. Kung yung makina nga, naubusan ng langis at gasolina, yan pa kayang baka na namibuhay. And even, lalo na ang mga taong nagtatrabaho sa kingdom ng Lord. Amen? Ang mga pastor, ang mga teachers of teachers sa mga Bible studies, sa mga teachers, sila po. Kailangan, meron silang kinikita. Kailangan, nasusuportahan din ang pagkain. Parang tayo lang ata ang gustong kumain, sila hindi na lang. Amen? Total, naglilingkod naman sila sa Diyos. Bahala sila sa buhay nila. Ganun po ba yun? Kaya kailangan ibigay natin ang tithes ng Lord at ang ating offering. Kaya tayo nagbibigay para umusad po ang gospel. Para magpatuloy sila. Pagpunta nila sa ibang lugar, bibigyan tayo ng pamasahe, whatever. Gawin natin yun, kalooban ng Diyos. Amen po ba? Huwag tayo makunat. Ay, makunat tuloy. Ano ba yun? Kain kasi tayo ng choknat Tsaka yung coconut. So, nasasaad sa kautusan ni Moises, huwag mong bubusalan ng baka habang ginagamit sa paggiik. Talaga bang may mga baka lamang ang inaalala ng Diyos? Ang sagot? Hindi! Sabi mo, hindi! Galit si pastor, hindi ako galit, mag-New Year lang po. Hindi, biro lang. Alam niyo naman, teaser ako. Tayo ang tinutukoy niya. Dahil sa atin kaya ito nasulat. See, hindi dahil sa baka. Ang baka ang tao po ang importante sa Diyos. Yan po ang tinutukoy ng Panginoon dito. Sapagkat ang nag-aararo at ang gumigiik ay umaasang may kaparte siya sa aanihin. Oh, you see? Naghasik kami sa inyo ng pagpapalang, tama ba ako doon? Naghasik kami sa inyo ng pagpapalang espiritual. Malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga kapakinabangang material mula sa inyo? Malaking bagay ba? Spiritual is the best. Spiritual po ang pinaka-importante sa Diyos. Kung tinuturuan tayo ng Word of God, paano tayo lumalaki dahil sa Word of God? Anong mas mahalaga? Spiritual o material? Material, kikitain natin bukas yan. Pero ang spiritual, pag hindi tayo na pinagtinuruan, hindi tayo pinakain sa spiritual na bagay sa prinsipyo ng Diyos, paano ang buhay natin? Pwede tayo mapahamak. Naintindihan po ba natin? So what is money all about? Ano ba yan? Hindi ko sinasabing baliwalay natin yan. Bagkus ano yun? Iikot yan. At ang pag-ikot niyan ay nasa kalooban ng Diyos at yan ay pagpapalain pa ng Diyos. Tayo lamang ang naglimita sa kilos ng Panginoon. Kung iba'y may ganitong karapatan, di lalo na kami, sabi ni Pablo, hindi namin ginamit ang karapatang ito. Tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Okay, kung ayaw ninyo, para kumain naman kami at umusad at lumaki rin kami, sabi ni Pablo, baka magbebenta muna ako ng tent for the meantime para kumain lang kami. At nung natuto na sila, yun, nagbigay na sila ng offering sa Panginoon at para makita nilang katotohanan na talagang hindi dahil sa pera kaya lamang umuusad ang gumagawa tayo. Yes, totoo yun, hindi dahil sa pera. Pero yan ang prinsipyo ng Diyos. Yan ang dapat nating matutunan dito. Amen? Hindi yung makikinig tayo kung sino-sino, hindi natin kilala. Pakinggan pa natin sila. Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo? Take note of that. At ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana. Sabi nga ni Pedro, hindi nyo ba alam yon? Dapat alamin ninyo. Sa ganyan ding paraan, ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng mabuting balita ay dapat mabuhay sa pamamagitan ng mabuting balita. Amen po ba? Amen.
Ang mga pastor, ang mga teachers ng salita ng Diyos ay dapat po umani para sa kanila dahil nabubuhay po sila. Dahil kumakain din po sila. Amen po ba? Hello? God has ordained. Okay, mag-alala ako po, hindi po tumatanggap. Sa totoo po, hindi ko po pinagyayabang yan. Pinagyayabang ko ang Panginoon. Ako po ay kontento na po ako sa nakikita ko sa araw-araw, sa linggo-linggo na natatanggap ko. No, doon po, tumatanggap po ako doon sa negosyo ng misis ko, hindi na po sa church. Dahil okay lang po yun. Pero dapat, ang mga churches, kung nakikinig po ang iba, people of God, brothers and sisters, supportahan niyo po ang church ninyo. Amen po ba? Bigay niyo po ang tithes and offering na dapat doon. Dahil kailangan po ng mga pastor ninyo na sila ay sumweldo at para umusad po ang buhay nila. God has ordained people to be saved by the preaching of the gospel. In 1 Corinthians 1:21, sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya'y makilala ng tao sa pamagitan ng karunungan ng sanlibutan ito. Hindi po. Siyempre by the word. Sa halip, minarapat niyang ang mga nananalig sa kanya'y iligtas sa pamagitan ng mabuting balita na aming ipinangangaral. Take note. Sabi ni Pablo, aming ipinangangaral. Take note. Kinapitalize ko po yan. Hinighlight ko po yung aming na yan. It is because it pertains to person. It pertains to mga nagtatrabaho sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Yan po yung ginagawa. Ngunit pinalalagay naman ang sanlibutan ng isang kahangalan. Alam niyo naman sa sanlibutan, huwag kayong makikinig dyan. Makinig kayo sa salita ng Diyos. Mag-aral tayo sa Holy Spirit. Huwag tayo mag-aral sa tao. Tandaan niyo po yung sinasabi ko sa inyo. Hindi po ako magmamalaki, hindi po ako nagyayabang. Ang Diyos po ang itataas ko po. Sa akin nyo lang po siguro narinig yan na mag-aral tayo sa banal na Espiritu. Hindi ko po pinagyayabang sarili ko, ang Panginoon po. Dahil wala po ako narinig na nagsasabi niya. Bakit? Offended ba? Hello? Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya? Ito, how shall they hear without a preacher? Kung walang preacher, hindi nagpapatuloy sa gawain, walang nagbibigay, paano sila makakausad? Amen po ba? Sa verse Romans 10:40-15, ngunit paano tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? Hello? Amen. They were sent by these people. Pinadala sila para mangaral. Pero paano sila mangaral kung hindi sila kakain? Hello? Paano pagising sa umaga, wala nang pagkain, gutom na gutom, mamamatay na. Paano sila makangaral? Amen ba? Siyempre, sa magitan ng iyong bigay. At paano makapangaral ang sino man kung hindi siya isinusugo ayon sa nasusulat o kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Tithes is God's way of supporting the ministry. Tandaan po natin yan. Pwede natin sabihin sa Old Testament, ito po ay tinatanggap ng mga Levites at ng mga pare. No? Doon po nagmi-minister sila sa bansang Israel at sila po ay suportado ng tithes. Suportado ng mga binibigay ng tao. At yan po ang prinsipyo ng Diyos. At dito po sa New Testament, tinawag po ng Diyos ang mga tao na mag-minister. At sino itong mga to? Nasa fivefold ministry gifts. Pastors, evangelists, apostles, prophets, and teachers. Diba? Sila po ay magiging epektibo. No? Magiging epektibo sila sa kanilang gawain. At syempre, ano bang gusto natin? Sila ba ay magtrabaho sa secular job para lamang masuportahan sila? O tayo po ba ang siyang dapat magsuporta sa kanila? Para magawa nila isang gawain sa ministry sa Lord, dapat po bang magtrabaho sila sa secular? Divided po yung puso ng mga yan kapag ganyan nangyari. They need time to give themselves to prayer and to the ministry of the Word. Para makapag-concentrate sila. Prayer and Word. Diba? Sinabi yan nila Pedro sa Book of Acts. Kitang-kita natin. Amen po ba? Siyempre, hindi masama na magtrabaho ang isang tao kasi kailangan niya pong kumain at mag-engage siya sa maganda at maayos na
na paano kumita ng pera. Pero ang plano po ng Diyos ay ito. When they preach the gospel, I tell you, we have to support these people. And that support is the principle of God, that we have to give the tithes and the offering na gusto ng Diyos na ibigay natin. Amen po ba? Amen. Kaya nga sabi nga ng Lord kay Moses, don't muzzle an ox while he's treading the grain. No? Hindi niya concern ang ox, pero ang concern niya is tayo. No? Kasi yung prinsipyo niya is dapat makatanggap itong mga taong ito sa ganitong gawain. No? Kadalasan, ang mga ministers ay tinitiis nila na talagang maabot ang kanilang financial needs. No? At minsan, pagka hindi na nila kaya, minsan may nabaltaan ako noon na talagang even yung panggatas ng anak niya ay wala siyang makuha. Ngayon, nade-deprive ngayon yung gawain sa Panginoon. At ang gagawin ng isang minister na yan, paano yan? Wala nagsusupport sa church. No? Hindi sila nakakaintindi. So, ang gagawin ng minister, wala. Magre-resign at kailangan mabuhay yung anak niya. So, paano yun? Naintindihan ba natin? Amen. Kaya yung tithes natin, yan po yung isang paraan kung paano mabigyan ng pagkain yung pamilya, magawa yung nararapat sa church, no? Yung siyempre bumibili ng gamit siya, bibili ng damit, etc., umuupa ng bahay. So kailangan lang, no? Hindi natin 'to dapat palampasin o ibig sabihin ipabayaan, no? Kasi gusto ba natin sila ay nagko-concentrate sa secular job? Hello? Tandaan natin, it is a disgrace to a church if the pastor has take a secular job to supply his family's needs. Disgraceful po yan. Nakakaano po yan. No? Talagang dapat magawa natin na sila'y mabigyan. So ang tithes po natin ay makakatulong para ma-spread po natin ang gospel. Amen mo ba? Yung mga binibigay natin ay isang malaking tulong. At yan ay prinsipyo ng Diyos. Amen mo ba? Bakit po tayo nagbibigay? Mahal natin ng Diyos at gawin po natin yung prinsipyo na yan. Amen? Sige, tayo po tayo lahat at ibigay po natin ang ating kaloob. At titina naman ako sa oras ko. Amen. Praise God. Thank you, Lord. So let's pray for this. Father God, thank you so much, Lord, for these wonderful blessings. Thank you, Lord, na ito'y isang kaparaanan mo, isang prinsipyo na dapat naming yakapin at upang, Lord, magpatuloy ang pag-spread ng gospel mo dito sa lupa, Panginoon Diyos. Lord, tulungan mo ang bawat isa, pagpalain mo sila. Lord, alam ko na umiikot ang iyong kamay, ang pagpapala, ang iyong prinsipyo sa buhay ng bawat isa. Bless your people, Lord God, hanggang sa sila'y makapagpatuloy pa na mag-support. At sabi mo nga, gamitin namin ang lahat ng resources namin sa kingdom mo, hindi po sa mundong ito. Kaya Lord, maraming po salamat. Tulungan mo kami sa isip, salita at sa gawa upang ang pagbibigay nito, Lord God, ay tumimo sa aming puso at ito po ang aming yakapin ang gusto, Panginoon Diyos. Bless your people. Heaven open upon them, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, tayo po yung makaupo. Be in the presence of the Lord. At siyempre, ang ating pinag-uusapan po, ang ating pinag-aaralan is the power of the Holy Spirit. Amen po ba? Amen. At nakikita po natin na talagang mga nakaraang linggo na pinag-aaralan natin, ang power of the Holy Spirit ay magmamanifest po ang Diyos, ang kapangyarihan niya, magmamanifest yan, siyempre by the Holy Spirit, at yung manifestations niyan, makikita natin, kung ikaw pinagaling, that is the manifestations of God. That is the supernatural move of God in your life, as simple as that. At gusto ng Panginoon na maranasan natin itong supernatural move niya, kasi ito'y galing sa Kanya. Ito yung prinsipyo niya, ito siya. Amen po ba? Hindi tayo nabubuhay sa natural. Hindi yung, yes, pag nagkasakit tayo, sinasample ko po lang, simple-simple, kapag tayo nagkasakit, kadalasan, anong takbuhan natin? Gamot at hospital. That is the natural na sinasabi ko. Pero pag sabi ko ng supernatural, it means, sinabi rin ng salita ng Diyos, supernatural, it means, by His word, by His promises, by His stripes, we're healed 2,000 years ago. And let's claim that promise. Let's claim that move of God in our lives para maranasan natin yung supernatural move of God.
the manifestation of the Holy Spirit. Kasi kailangan natin makita yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen po ba? At sinasabi ko, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay hindi po nako-confine sa isang aspeto, yung pagpapagaling lamang. Hindi po, sa lahat ng areas natin. Naayos tayo, pamilya naayos, mag-asawa naayos, maging ang kanilang pag-aaral naayos din. Hello, naghihimala ang Diyos. Habang lumalakad ka, protektado ka. That is the power of the Holy Spirit. Hindi niya pinapayagan na ikaw mahawa ng mga COVID or what. Hello, bumagyo pero yung bahay mo hindi nasira. It's because of the power of the Holy Spirit. No? Nagmamanifest sa'yo. Amen po ba? Amen. So, as simple as that. That is the power and the manifestation of the Holy Spirit in our lives. Yan yung kapangyarihan. Binigay ng Lord ng authority and power sa atin upang magsalita tayo. Satan, get out of us. Palayasin natin ang diablo at ang diablo lalayas. As simple as that. Amen po ba? Whatever we bind on earth shall be bound in heaven. Whatever we loose on earth shall be loose in heaven. Hello? At syempre, naunawaan natin ang kapangyarihan at power ng banal na Espiritu. Dapat maunawaan natin ang gusto to. Dahil ito yung gusto ng Diyos na maranasan natin. At sa pamagitan ng signs, wonders, and miracles. Amen po ba? Katulad ng Panginoong Hesus nung siya tumatakbo ang kanilang bangka para pumunta sa isang lugar at tumatawid sila doon sa lake na yon, Lake of Galilee, I believe that. Biglang dumating ang isang malakas na unos at ang Panginoong Hesus ay natutulog. Tinuro ko na po ito sa mga nakaraan. Amen po ba? Natutulog siya doon sa bangka na yon, doon sa may bandang dulo, at nung dumating ang unos, halos pupuno na ang tubig ang kanilang bangka. At sabi ng mga disipulo, Panginoon, ba't tutulog ka? Anong ginagawa mo? Di ba? Anong ginawa ng Panginoon? You men of little faith. Mga mahihinang pananampalataya. Pinahinto niya ang unos at uminto. At anong nangyari? Nanggilala sila. Wow! Pati ba ang mga kalikasan ay sumusunod sa Kanya? I tell you, church, pati sa'yo susunod. Ba? Susunod ang kalikasan. Bakit? Because you believe the power of the Holy Spirit. Amen po ba? If you believe the anointing ng Panginoon, no? The impartation of God's ability to us, tayong gagamitin niya. Sino pang gagamitin niya rito sa lupa? Kaya ang Panginoong Jesus nagkatawang tao eh. Kaya niya iligtas ang buong mundo. Ligtas na kayong lahat. Hello? Pero nagkatawang tao siya kasi kailangan niyang magkatawang tao. Kaya ngayon, ang ginagamit ng Lord, katawang tao, tayo. Tayo sa atin binibigay itong word, itong promises, and the power of the Holy Spirit, and the Holy Spirit is in us. Kaya tayo yung elemento rito sa lupa na magsasabi, sumunod ka because of the word of God. It is written. Hello? That is the manifest. Kung gusto mo mag-manifest ang power ng Holy Spirit, just believe the word. At sumunod, sabihin, get out of me. Diba? Lay hands on the sick and the sick shall recover. Speak. Sabihin mo yung salita ng Diyos at ang kapangarihan ng Diyos ay dadaloy. Amen po ba? Patigilin mo kung anuman ang dapat patigilin at lalo-lalo na if the Lord leads you. Amen? Puntahan mo yung may sakit doon. Lay hands on the sick shall recover. Amen po ba? Kaya lang, hindi tayo nakikinig eh. Wala tayo doon sa pakikinig, hindi tayo naniniwala. O panahon pa nila Pablo yan. Pablo, Bertuso? Sinong Pablo? Amen? Walang panahon nila. Ito inulit ko. Hindi po ito panahon ng tao. Wala pong panahon ang Diyos. Wala pong in season or out of season. Inuulit ko po yan. Hindi po panahon ni Pablo nung time na yun. Who's Paul, rather? Hindi ko siya inaano si Pablo. Pero gusto ni Pablo sabihin to. Sasabihin, kung narinig to ni Pablo, sabihin, sige, totoo yan. Sino ako? Sasabihin ni Pablo, sino ako? Bakit? Tao lang ako. Sasabihin ni Pablo. Hindi po sumusunod ang Diyos sa tao. At wala pong panahon. Kung yan ay hanggang panahon lang ni Pablo yan. Pagtapos ni Pablo, wala nang apostleship. Wala nang lahat. Sino nagsabi sa'yo? Nawala na sila. Nawala na itong salita ng Diyos. Hanggang dulo po ito. Wala pong kinalaman ng tao dito. At ang Diyos ay hindi po nagdisenyo dahil si Pablo tapos na. Kaya hanggang doon lang ang disenyo ko. Saan nakalagay sa Bible yun? Hello? Gagalit na naman si pastor. Hindi po ako nagagalit, nagpapaliwanag lang.
Hello? Sabi mo sa katabi mo, papaliwanag lang si Pastor. Kapaliwanag lang si Signs and wonders and miracles is the same yesterday, today, and forever. Kung gusto natin makita to, gawin natin. Suriin. Pangatlo, naturo ko na siya, suriin ang pagpapagaling ng lalaking pilay at anong mga aral na makita natin dito. Although pwede kong basahin muna sa inyo para ito maging text natin. No? Minsan, ikatlo ng hapon, oras ng panalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit na sa tinatawag na pintuang maganda ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang maglimos. Tandaan mo, mananalangin sila Pedro at that time. Sa beautiful gate na yan, nagkita sila ng isang lalaking lumpo. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, tumingin ka sa amin. Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pila ko ginto. Ano raw? Wala silang pila ko ginto. See, ang bagay ay hindi importante sa kingdom ng Lord. Ang tao ay hindi importante. Importante ang tao, pero ibig sabihin, kung sasabihin mo dahil sa iyo, kaya umuusad ang kingdom ng Lord, ay sabihin ko sa iyo, hindi ka importante. Amen po ba? Hello. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pila ko ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka. Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at tinindig, pagdakay lumakas sa mga paa at bokong-bokong ito ng lalaki. At sa verse 8, ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Sumusunod po ba tayo? Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Gumaling ba ang lumpo? Amen! Nakita ng lahat na siya lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila nang makilala nilang siya ay pulubing dati nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Samantalang nakahawak siya kina Pedro at Juan ay sa may portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanilang mga taong takang-taka sa nangyari. So you see, so gusto kong makita natin itong himala na ginawa ng Diyos, the manifestation of God's power in the life of this itong lumpo na to. Amen po ba? Amen. Meron tayong dapat makita sa mga nangyari dito sa pagpapagaling ng taong lumpo since birth. No? Hindi lamang ang pagpapagaling ang dapat makita dito na signs, wonders, and miracles, but through the power of the Holy Spirit, dapat makita din natin ang mga ito na tinuro ko rin sa inyo. As believers, some of the lessons we can learn from this, ang dapat nating matutunan. No? Binilisan ko to kasi natapos na ako dito sa isa sa pinapakita ko sa inyo. Ang una kong pinakita sa inyo, si Pedro at si John o si Juan had a steady prayer life. Yung panalangin. Kaya sinabi sa Acts 3:1, minsan ikatlo ng hapon, oras ng panalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Steady prayer sila. Nananalangin sila. Sa kanilang buhay, hindi pwedeng hindi sila manalangin kasi ang panalangin, alam nila, that is ang komunikasyon ng Diyos sa tao. Ang gusto ng Panginoon, kaya gusto ng Lord manalangin tayo, dyan mangyayari ang isang komunikasyon ng Diyos sa tao at tao sa Diyos. Naintindihan natin? Dyan mangungusap ang Diyos sa atin para sabihin kung anong dapat natin gawin dito sa lupa. Kaya ang panalangin, kung sasabihin natin ay hindi importante at yan ay 2 minutes lang tayo mananalangin, ang sabi nga ng survey doon sa US, ang mga tao daw doon, kung manalangin ay 2 minutes lang a day. So, ang mangyayari dyan, hindi mo malalaman kung anong kalooban ng Diyos. Kahit magbasa ka na magbasa, sino magbubukas ng kaisipan mo? Ang banal na Espiritu. Kaya kung hindi ka magko-communicate sa Holy Spirit, maaaring sabihin mo na lamang, maborn again sila. Tama po yun. Kaso, hindi lamang po siya dapat sila maborn again, dapat ma-disciple din sila. Okay, saan mo malalaman yun? Communications with the Lord. Amen po ba? Amen. As simple as that. Simple lang yung sinabi ko na yun. Pero marami po yung na ibig ko sabihin. Kung naaabot natin, hindi po tayo bata na parang nanonood lamang ng kung ano lang sinabi ko ngayon. Dapat may implication, may implied po ako sinasabi sa mga ganyan. So kung titignan natin, the Jews had 3 hours of prayer a day. No? 9 to 10 in the morning, 12 to 1 at noon, at 3 to 4 in the afternoon. Ganyan po, 3 times a day sila manalangin. Amen po ba? Pwede natin sabihin, Pastor, pwede ba ang gawin ko yan? Gawin mo, 10 beses ang araw. Sige lang, kahit na 1 milyong beses ang araw, gawin mo, basta't mag-pray ka. Amen po ba? Amen. Hello. Gagalit talaga siya, pero hindi po. Masaya po kasi ako. Hello? Pangalawa, gusto ko maintindihan natin dito, hindi sila nagambala o distracted. Yan ang maganda eh. Sina Paul, ang mga disipulo,
tandaan po natin sila. Yes, they were the product of this of Acts chapter 1 verse 8, the outpouring of the baptism of the Holy Spirit. Bakit tayo hindi ba? Tayo din. Amen po ba? Anong nangyari kasi masyado natin na binibigyan ng exemplary motivations or what? Yung first church, yes, nandoon yun. Pero tayo din. We're the product of the Holy Spirit. Huwag nating maliitin ang kilos ng banal na Espiritu. Naintindihan po ba natin? Amen. Kaya minsan di tayo nakakapakinig. It is because we're limiting God sa buhay natin ito. Hindi. Pareho. Jesus Christ is the same yesterday, today, and hindi 3 ever. Ano? Hindi rin 5 ever. Baka sumobra. Ano raw? Ano raw? Forever. Hello. Nasa forever na po tayo eh. Hello. Hindi sila disturbed, worried, confused, or disorder. Hindi po. In short, panatag po sila. They have this single-mindedness. Nakapokus po sila. Lahat sa pinagagawa sa kanila ng Diyos. Very much contented. Amen? Kasi mahirap pagka hindi ka na nakontento. Bisa kahit na mataas na, maganda na ministry mo, pag di ka pa nakontento, ano pang hinahanap mo? Hanapin mo lang kung ano yung pinagagawa siya ng Diyos. Kung pinagagawa siya ng Diyos ganito, tingin po kayo sa akin, kung pinagagawa siya ng Diyos ng ganito, okay lang yan. Hanggang dyan ka lang talaga. Tandaan po yan. Huwag ka na maganap. Makontento ka. At kung may pinagagawa ang Diyos pa sa'yo, okay lang. Naintindihan po ba natin? Amen. Minsan, masyado tayong masyado tayong extremes. Minsan, ayaw natin, nandito tayo. Kaya wala pinagagawa ang Diyos sa akin, okay lang to. O minsan naman, nandito na tayo sa dulo nito, okay, parang ganito, dito tayo. Wala pinagagawa ang Diyos sa akin, kontento na ako dyan. Tapos pagka may ginagawa naman ng Diyos sa atin, nandito tayo, natapos natin pinagagawa niya, at hanggang dyan lang ang pinagagawa, gusto pa natin, ano pa ba pinagagawa ng Diyos? Hanggang dyan ka lang, yan lang ang gusto ng Diyos, tama na yun. Ang ibig sabihin, makontento ka naman. So, from one side to another side. Pero tingnan natin, hindi tulad ng maraming pinuno. Ano raw? Kasi may ididiin lang po ako dito. Hello? Abang ginagawa ko to, siningit to sa akin ng Panginoon. Sa totoo lang po, I don't know. Pero nasa Word of God, huwag kayong mag-alala. Kung ma-offend po kayo dito sa sinasabi ko, offended ka. You commit the sin of offense. So dapat nga masaya ka because this is the Word of God. Amen po ba? Amen. Sa akin sa totoo lang, mula nung 1983 na born again ako, tanda mo na pala, Pastor, okay lang. Lolo nga po ako eh. Hello. Hindi na po ako pastor. Apostol. Kasi may dalawa na po akong apo. Kaya apostol po ako. Amen po? Hindi po pastor lang ako. So anyway, hindi tulad ng maraming pinuno at nananalig sa simbahan ngayon, ang pilak at ginto ay hindi ang kanilang paghahangad. Ayan ang sinasabi ko. Sometimes hanggang dito ka lang pinagagawa ng Lord, marami kang hinahangad. Preachers, pastors, o sino pa ma. Huwag tayo magangat. Hangarin lang natin yung sinasabi lang ng Diyos. Minsan nagpapayaman tayo ng gusto. Ay, ano ba? Sabi ko? Nagpapayaman tayo ng gusto eh. Ginagamit natin ang kingdom ng Lord. Mananagot po tayo. Mananagot po tayo. Hello? Amen. Sila Pedro, the first church, hindi po sila nagambala. Hindi po sila distracted. Dahil wala po silang ibang desire. Ang desire lang po nila ang nasa salita ng Diyos. Hindi po sila nagangad magpayaman. Hindi po sila nagangad na magkaroon ng mansions. Wala po akong sinasabi sa mga kung sino-sino. Wala po. This is purely the Word of God, sasabihin ko sa inyo. Kung maabot man sa inyo, ang mensahe kong ito, praise God, para sa atin pala to. Kaya nga po ako hindi tumatanggap sa church. Hindi ko pa sinasabi, huwag kayo tumanggap sa church. Pero yan po, mapipreach ko po ng malalim yan. Mapipreach ko po ng gusto. Naiintindihan po ba natin? Amen.
Hindi tulad ng maraming pinuno ngayon at nananalig sa simbahan ngayon. Ang pilak at ginto ay hindi ang kanilang paghahangad. Nakakalungkot ang church po ngayon. Ginagawang business ang simbahan. Lahat po ng mapareliyon man yan, samot-samot sekta man yan, Christian man yan, hello, lahat-lahat na po. Lalahatin na po natin. Pero hindi naman po sa lahat ng church ay ginagawang gatasan ng church ng Lord. Di po lahat. Di po lahat. Di po siya sabing lahat. Mapa-reliyon man yan, mapa-sekta man yan, mapa-Christian man yan. Pero hindi po lahat. Naintindihan po ba natin? Sinasabi ko. Kaya, huwag niyo ako mamisinterpret dito. Sa Old Testament pa lang sinasabi na ng Panginoon at nag-warning na po siya. Na siya. Hello? Tingnan natin yung sinabi ng Lord pertaining sa gatasan. Sa Jeremiah 23. Ginawang gatasan at pinabayaan ng aking mga tupa, sabi ng Panginoon. Jeremiah 23, 1-4, parurusahan ni Yahweh ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayang ang mga ito'y mangalat at mamatay. Take note of those words. Mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan. Ano ginawa nila during the pandemic? Natakot din po mismo at wala na silang ginawa. Kaya marami pong tupa ngayon, namin ko sa inyo, di lamang po sa bansa, lalo na po sa bansa natin, marami pong tumigil na church. Hindi po dapat itigil ang church. Sa amin ginawa namin, yes, tinigil kong umupa kasi mahal ang upa. Pero hindi po kami tumigil. Nagpatuloy po kami sa FB Live hanggang sa kalooban ng Diyos na ma-reach itong mga taong ito. This is the love of God. Amen po ba? Amen. At hindi po nakakapagod. Ito po ay enjoyable. Sabi mo sa katabi mo, enjoyable. Enjoyable. Masaya tayo, naglilingkod tayo sa Diyos. Amen? Amen. Yan po yung dapat natin gawin. Kaya parurusahan ni Yahweh ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaan ang mga ito'y mangalat at mamatay. Pero inulit ko, pwede mo sabihin, Pastor, ba't yung iba hindi na nawala na? Nire-reach out natin sila pero ayaw nila. Ang magagawa natin. Hello? Tayo, nire-reach out din tayo ng Lord pero ayaw naman ng mga pastor na. Ang magagawa ng Lord. Si Elijah, nire-reach na si Elijah, pero ang sabi ni Elijah, 2 beses na sinagot ng Diyos, ayaw niya na magpatuloy. So, anong ginawa ng Lord? Ibinigay niya kay Elisha ang pagiging isang propeta. Naintindihan mo natin? Siyempre, sabi mo may hangganan. Yes, may hangganan, pero sabihin natin, ano ang ating attitude pertaining to that? Kung hanggang saan ang gusto ng Lord, gawin natin. Ano sabi niya sa verse 2? Ito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga tagapangunguna ng kanyang bayan. Pinapangalat ninyo at pinabayaan ng aking kawan, hindi ninyo sila binantayan, kaya't kayo'y parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ako na ang magtitipon sa nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami. And then sa verse 4, hihirangin ko ng mga tagapangunang magmamalasakit at mga ngalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas. Ulitin ko, hihirang ako ng mga tagapangunang magmamalasakit at mga ngalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at agam-agam at wala nang maliligaw kahit isa. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Take note of that verse 4. Tinuro sa akin ng Lord John, personally. Pupuntahan natin mamaya ang New Testament. Ay, hindi naman natin. Take note of verse 4. If we continually read the next verse, siyempre, maunawa natin. After this verse 4, pagpasok mo ng verse 5, this verse pertains to the Lord Jesus Christ. Amen ba? Basahin na lang po ninyo. Hindi ko na ma-explain to kasi pagka-explain ko siya, haba ako, baka butin tayo alas 6. Hindi pa ako tapos. Marami pong ipapasok ang Lord na topic dito. So anyway, tingnan po muna natin din ang Ezekiel 34 verse 1 to 10 because gusto ng Lord na ma-concentrate ko yung
ginagawang gatasan at pinabayaan ang aking mga tupa. Dahil gusto ng Diyos na tayo'y wag magambala, gusto ng Diyos wag tayong distracted because of money. Sometimes distracted ang mga namumuno sa church because sarap na sarap silang kumita ng pera eh. Pero gusto ba makabili ng Mercedes-Benz? Ano ba yan? Hello? So, nasa kanila na yun. Bahala na sila ron. Di po ako nainggit. Di ko po uso mainggit. Kung kilala nyo lang po ako, ay nako, sa inyo na po lahat siyang mundo na yan. May sarili po ang kaligayahan. Kumain lang po ako ng isang Jollibee sa restaurant, basya-basya na. Tapos na ako doon. Buhay na ako doon. Di pa nga ako nakakasakay ng aeroplano eh. Hello? Di ko rin kailangan. Tama na po ako sa Suzuki ko. Ay, sa Suzuki. Ano ba yan? Total, may utang pa ba tayo? Bayaran natin. So, anyway. So, natatawa lang po ako sa sinasabi ko. Ewan ko. Siguro, baka nililid na rin ako ng Holy Spirit para may makorekta. Ay, may makorekta yan. Ano natawag nun? So, sinabi sa akin ni Yahweh, tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno, shepherd ng Israel. Kasi sa English po, shepherd po, lalo na sa King James po. No? Pero kasi dito sa Tagalog, pinuno lang eh. Kaya siningit ko po yung shepherd. Wala po kayo makikitang verse na ganito o nilakalagay na shepherd. Siningit ko para maintindihan lang po natin. Kasi paulit, haba-haba, dami kong babasahin. No? Sinabi sa akin ni Yahweh, tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno, sa shepherd ng Israel, sabihin mong ipinasasabi ko, nakatakda na ang parusa sa inyo. See, nakatakda na. Mga pinuno, shepherd ng Israel. Sarili ninyo ang inyong iniintindi at hindi ang mga tupa. Hello? Sarili pang kapakanan. At sabi dito, kung babasahin natin, iniinom ninyo ang gatas. Ginagatasan nyo, inom yung gatas. Malalim po ibig sabihin yan. Kinakain natin ang pagkain ng tupa. Kung babasahin pa natin, Ezekiel 33, 34, ganyan. At ang sabi pa ron, mismo yung mga tupa, ginagawa nating tapa. Basahin lang natin yan. Basahin na lang natin. Kasi masyadong mahaba po yan. Kinuha ko lang po talaga dito yung dinedirect lang sa akin ng Lord na ipaalam sa atin. Iniinom ninyo ang gatas, nagdaramit kayo ng lana, at nagpapatay ng mga pinatabang hayop. You see? Ngunit hindi ninyo pinakakain ang mga tupa. Bakit hindi ninyo pinalalakas ang mahihina, ni ginagamot ang mga may sakit, ni hinihilot ang mga pilay? Bakit hindi ninyo hinahanap ang nawawala, ni binabalik ang nalalayo? Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal. No? Ay, lording over people, sumunod ka! Pag di mo ginawa ito, paglaba mo ko, Hello? Ganun po ginagawa sa mga tupa ng Diyos. Sila'y nangangalat at nilalapan ng mababangis na hayop pagkat walang pastol. See? Take note, walang pastol, wala na nag-alalay. Nung nagkaroon ng pandemya, hindi na pinabayaan ng mga tupa. Pabahala na kayo, mag-ati na lang muna kayo sa iba't ibang churches, baka bukas pa sila doon. Hello? Tama po ba yung gawin yan? Hello? Tama pang gawin yan? Nulit ko. Sige, kung may church yan sa inyo, atin na lang kayo dyan. Kasi wala, hindi natin magagawa, wala tayong kaparaanan. Wala eh. Kahit ni snail mail man lang, yung snail mail, yung natin nahulog ka sa nasulat doon sa post office, mga 6 na buwan bago dumating yung sulat, di ba pwedeng gano'n na? Kahit snail mail man lang. Amen po ba? Iniinim niyo ang gatas, nagdaramit. Nasaan na ba ako? So verse 5, sila'y nangangalat at nilalapan ng mabangis na hayop pagkat walang pastol. Ang mga tupa ay nagkalat sa mga bundok, burol at sa lahat ng panig ng daigdig. Ngunit walang ibig humanap sa kanila. Walang ibig humanap. Hindi man lang natin inanap kung anong kalagayan ng mga tupa natin o tupa ng Diyos. Dahil dito, mga pinuno, shepherd, dinggin ninyo ang aking sinasabi. Dinggin ninyo ang aking sinasabi. Ako ang Diyos na buhay. Ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapan ng mababangis na hayop pagkat walang nangangalaga. Walang nangangalaga. Hello? Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. Sa halip na alagaan nila ang mga ito, ang sarili nila ang binubusog. See? May word pa nga ako dito, prostituting the kingdom of God. Kaya nga, makinig kayo, mga pastol. Pakinggan ninyo itong aking sinasabi. Laban ako sa inyo. Pananagutan ninyo ang nangyayari sa aking mga tupa. Hindi ko na kayo gagawing pastol
upang hindi na ninyo mabusog ang inyong sarili. In-underline ko po yan. Mabusog ang inyong sarili. Alam mo bakit? Marami pong nagpapastor. Sorry hindi ako pwede mag-sorry dahil the word of God dyan. Sinusunod ko lang po ang salita ng Diyos. Sometimes, imbis na makontento tayo sa binibigay sa atin ng Diyos, gumagawa pa tayo ng pera. Itong ginagamit natin, ang kingdom ng Lord. Kung saan nandoon ang kawan ng Diyos, ang mga tupa ng Diyos na dapat manginain sa salita ng Diyos. Kapag hindi tayo magaganansya, hindi tayo magtatrabaho. We're so affected. Ito lang ang pinagagawa sa atin. Magawa pa tayo ng pera. Pananagutan natin. Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi na ninyo mapapakinabangan ng mga ito. This is the word of God. This is not my word. I am not interpreting the word. Ito po yung sinasabi ng Banal na Espiritu. You see, what a word from the Lord. Amen? Kahit na i-meditate natin ito. Pwede mong sabihin sa Old Testament yan. Tama, Old Testament yan. Pero yan ay nangyayari ulit sa panahon natin. Di ba nangyayari ulit yan? Nangyayari nga ulit yan paulit-ulit Pwedeng sabihin mo, under na tayo ng New Testament, under the blood of the Lamb, under the Lord Jesus Christ, yun nga maganda Kaso hindi tayo sensitibo. Amen. Parang hindi tayo na-convict. Parang hindi tayo, binabaliwala natin to. Hindi, sarap kumita Hello? Gusto ko susunod, bibilin ko fighter jet. Tsaka mga frigates. Hello? Mga destroyer. Pwede sabihin mo, under tayo ng New Testament ni Christ. Tama. Pero, inuulit natin yung mga ginawa ng mga shepherd noon sa Old Testament. Inuulit nila, rather. Ngayon, yung mga ginawa ng shepherd before, na winarningan na ng Lord, na hindi na sila gagawin pastor, pero inuulit natin yung mga ginawa ng shepherd noon. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hello? Amen po ba? Huwag nating gawin, ginawang gatasan. Kaya kung makikita natin, kung babalikan natin muli, ulitin ko lang yung Jeremiah 23 verse 4. Hinihirang ako ng mga tagapangunang magmamalasakit at mangangalaga sa kanila. Hihirang ako, ulitin ko. Hihirang ako ng mga tagapangunang magmamalasakit at mangangalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at agam-agam at wala nang maliligaw kahit isa. Akong si Yahweh ang may sabit. Sabi ko sa inyo, kung babasahin mo verse 5, yung kasunod nito, it pertains to the Lord Jesus Christ, ang pagdating ng Panginoon. Siya yung talagang pastor, the great shepherd, na mangangalaga ng kanyang mga tupa. At ang Panginoong Jesus, dinelegate niya. Ano daw? Dinelegate niya ang gawain na yun sa kanyang mga disipulo. Yan yung sinasabi kong, hihirang ako ng mga tagapangunang magmamalasakit at mangangalaga sa kanila. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi ko siya, kung makikinig tayo sa Holy Spirit, God will teach us. Ito yung Old Testament, pero prophesied to at mangyayari sa New Testament. Naintindihan po natin? Naintindihan po ba natin? Hihirang ng mga tagapangunang magmamalasakit sa kanyang mga tupa. Siyempre, may hihirang ng mga. So ano yung mga? It just pertains to the Lord Jesus Christ? No. It pertains to people. It pertains to in nowadays, kasi sa verse 5, Jesus Christ yun, siyempre, ang Panginoon, ipapasa niya, ide-delegate niya ang kanyang power and authority at pangangalaga sa mga tupa ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Amen. This is what can I say about this? Ito po, this pertains for the caring of the sheep. Prophesied na po yan before. Kaya, kung titingnan natin, dito sa babalikan natin yung nangyari kila Paul o kila Pedro nung pinagaling nila yung pinagaling yung lumpo, tingnan natin, they serve God with singleness of heart. Hello? Because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Nangungusap ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay isa lang ang kanyang heart.
No. Hindi siya natitinag sa yaman ng mundo, hindi siya apektado ng kung anong meron ng mundong ito. Binigay niya yan, pero hindi yan ang gagamitin niya for His kingdom. Ang gagamitin niya is by His Spirit. It is not by might, it is not by power, but by my Spirit, says the living God. Nabago ang tao, it's not because of wealth. Nabago ang tao, it's not because of, sabihin na natin, yaman ng mundong ito. No! Nabago ang tao, it's because of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay hindi po siya magbabago. Ang Panginoong Hesus hindi magbabago. Ang Diyos Ama hindi magbabago. Kung ano yung attitude niya sa Old Testament, the same attitude na meron siya ngayon. Kung ang prinsipyo niya sa Old Testament is the same principle pa rin sa New Testament. Naintindihan po ba natin? Siyempre, may mga iba't ibang nagbago. Pero, tingnan na lang natin yun. No? Lalayo lang ako. Pero kung tingnan natin, they serve God with singleness of heart. In Acts 3:6, ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka. Wala silang hawak na kayamanan para lang mapabago yung buhay ng tao. Magbigay man sila ng malaking halaga dyan, hindi naman na makakalakad. Kahit ano pang gawin mo. Amen? Magpapaturok yan. Hindi po. Kasi malambot po yung paa niyan. Creative miracles ang kailangan ng tao. The hand of God. Naintindihan po ba natin? Kaya sabi niya, wala akong pila o ginto. At kung titingnan natin para pagiging singleness of heart nila at magpatuloy, kasi tandaan natin dito sa verse 2, ang ibinigay nila, ang maibibigay nila, ay ang pangalan ng Panginoong Hesus. Ang maibibigay nila, yung pinangakong banal na Espiritu. Ang maibibigay nila, yung kapangyarihan na dadaloy sa tao. Yun lang ang mabibigay nila Peter and John at the time. Not money. Diba? Wala silang pilak o ginto. Kasi hindi sila katulad ng mga shepherd na binanggit sa Jeremiah at sa Ezekiel na talagang nagkaman ng yaman. And even today. Kaya sila nagmumove. Kaya minsan, ang mga makikita mo, ang mga leaders at ang mga namumuno ngayon sa mga churches, kapag hindi mo inabutan yan, sasama loob niyan. Hello? Hello? Kailangan niya may abot yan. Lalo na pag yan na masaya, bumiyahe yan, malayo-layo yung lugar. Sasabihin lang, kahit man lang pamasahe ko, hindi mo lang binalik. Hello? Iba na ang klase ngayon. Ibang klase talaga. So anyway, kanya-kanya na lang sila. So, ano sinabi sa Acts 2, 42-43? Natili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpira-pirasyon ng tinapay at sa pananalangin. Pagsasama-sama bilang magkakapatid. Contented sila doon. Doon po sila nagkaroon ng singleness of heart. Hindi sila double-minded. Hindi sila nagimbal. Hindi sila distracted. Hello? Hindi sila nagambala. Hindi sila nag-worry. Napatatag sila sa pagiging pagsasama-sama. May tinuturo po ako sa mga worship team na pagsasama-sama ng magkakapatid. Maintindihan po ba natin? Sa verse 43, dahil sa maraming himalang nagawa sa pamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang pagkahalong pitagan at takot. What is this pitagan? Pitagan is this, the reverence o pag-ibig nila o respeto sa bawat isa. Unang-una sa Diyos, then sa bawat isa sa kanila. Si Peter ang nangunguna, reverence. Pagsunod, takot is o fear of the Lord. Kailangan magkaroon ang bawat isa ng may takot sa Diyos. Na hindi siya magkakaman ng yaman, hindi niya gagamitin ang kingdom ng Lord para lamang siya gumanansya sa buhay niya. Hindi niya sasamantalahin, hindi niya gagamitin yan. Alam niya yan. Lahat ng tao, especially preachers, alam mo yan. Kung ginagamit mo ang kingdom ng Lord. Maaari sabihin mo, wala naman nagturo pa sa akin. Wala nagturo, pero sabihin siya, may Holy Spirit sa puso mo. Amen po ba? Minsan distracted ka. Hello? Ito yung
sinabi ko nga, may matututunan tayo dito sa ginawa ng Lord o nila, even sila Peter and John, dito sa pagpapagaling ng lumpong ito. Ano ba sinabi sa Acts 2:46? Acts 2:46. Araw-araw sila nagkakatipon sa templo, nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsalo-salong masaya ang kalooban. Oh, hello. Amen po ba? Amen. Bagamat hindi tayo magkakasama araw-araw physically, tama ba yun? Amen. Because of what? Pandemic. Pero tayo ay magkakasama araw-araw by Espiritu. Spirit. Amen po ba? Medyo paliwanag ko yan. Yan po ang sistema ng Lord para sa atin sa ngayon. Our spirit, your spirit, you, and me, our spirit is one. Nagkakasama. Kung ano man ang pinagagawa sa atin ng Panginoon ngayon, sa paano para nagkakaisa ang ating mga espiritu, Pastor? Ano pinagagawa sa atin ng Panginoon ngayon? FB Live. Manood ka, nakikisa ka sa espiritu. Hello? Tama mo ba yun? Ang sabi, mag-invite ka. Nakikisa ka sa sinasabi, mag-invite. Amen po ba? Mag-devotion ka. Sinasabi mag-devotion, mag-submit tayo ng devotion. Hello, meron po kasi tayo sa JCF na manood tayo ng FB Live, sumunod tayo. Tapos meron po kami devotion monitoring, no? Weekly summary. So mag-submit po tayo. Nakikisa tayo. Hello, nagtatawanan po yung mga audience ko dito. Daming audience dito, 300 na po sila eh. Kanina, 400, umalis yung isa. Ano nangyari? Meditation of the Word. O, magkakaroon tayo meditation of the Word. Prayer, sabi, meron ako sinasend ng prayer sa inyo. Isasend ko rin ng prayer sa mga MWF yan. MWF, Pastor, ano yun? Hindi namin alam yun. Ano lang yun? Men's and Women's Fellowship po yun, MWF. No? At kung ano pa ang mga assignment natin, gawin po natin yan ng maigi at mainam. Amen po ba? Amen. So, nakikisa tayo by the Spirit. Di ba tayo nagkikita physically? Pero by the Spirit, sama-sama tayo. Gawin natin to. At magpasalamat tayo sa Panginoon at binigyan niya ng knowledge and wisdom itong mga taong gumawa nitong FB Live na to. Katulad mamaya, meron tayong Zoom. Siningit ko na, no? Meron tayong Zoom sa mga MWF, mga men's and women's po. Tama po ba yan? Kailangan po natin to. Hello? Amen po ba? No? Kaya, please, kung kasali o kung kasali po kayo sa men's and women's fellowship, text nyo lang po or chat, no? Nag-announce pa ngayon, no? Para maisali po namin kayo sa Zoom mamaya, may 4 p.m. po, may Zoom po tayo, no? Ngayon po, ngayong araw nito, meron po mag-a-assist sa inyo diyan. No? Nandiyan dyan po yung mga taga Manila Zoo. Manila Zoom. Hindi, ba't Manila Zoo? Peace ko lang yan. Mga Zoomer. Mga Zoomer. Mga Zooma. So, or ask niyo po yung mga anak na kasama sa JCF worship team. No? Minsan may mga anak kayo, paano ba ito Zoom? Paano? Bahala na. Bibigay sa inyo niya. Tutulungan po kayo nila. They serve God with singleness of heart. Acts 4:32. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya. Ang ganda-ganda, di ba? Naintindihan natin? Ano raw? Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya. At di itinuring ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian kundi para sa lahat. See? Singleness of heart. Kung ano si Pedro, ganun din po sila. Kung ano yung mga disipulo, ganun din po sila. Kasi they have the fear of the Lord. They have this one mind. Sa papanong paraan, sumusunod po kasi sila. Kaya kung hindi tayo nagde-devotion, no? Hindi tayo nagsasubmit. Hello? Hindi tayo nagme-meditate ng word. Nagpapasa ako ng meditation of the word. Hindi natin minemeditate. Paano tayo magkakaroon ng singleness of heart and even mind? Diba? Dapat magkaisa po tayo. Magkakalayo man tayo, pero spirit natin ay isa. Dapat naglalapat ang ating panalangin. Naintindihan mo ba? Naglalapat ang ating mga panalangin. Dapat po yan. Kaisa kasi. Ka-one mind. Ephesians chapter 4. Isa po ang dapat nating makita. We are one in Christ. Amen po ba? And using the name of the Lord as one.
So, ano ginagamit natin? Di ba? Pangalan ng Panginoon, in Jesus' name. Nagpipray tayo in Jesus' name. Bagamat wala silang pilak at ginto, nasa kanila ang pangalan ni Jesus. Oh, see? We're using the name of Christ as one. Hello? Ginagamit nila ang pangalan ni Jesus sa pagpanalangin. Sila Pedro, ginamit niya sa nasa early church. Ngayon, ginagamit pa rin natin. You see? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Naintindihan po ba natin? Through that name, the lame man was healed. Acts 3:6-10. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Hesukristong taga Nazaret, lumakad ka. Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay, lumakas ang mga paa at bokong-bokong ng lalaki. Sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Ito'y nagpalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso. Teka muna. Bakit na? Agad lang pala ako. 6 to 7. So kung makita natin, ginamit ang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen po ba? And even through the name of Jesus, the disciples never lacked anything. Ginamit ang pangalan ng Panginoong Jesus. Sa Acts 4:34, through the name of Jesus, the disciples never lacked anything. Acts 4:34a, walang nagdarahop sa kanila. Basahin lang natin yan. So makikita natin, lahat po sila. Sa pangalan ni Jesus. In the name of our Lord, sila ay nagkaisa. Ginamit sa pagpapagaling, kapag nananalangin, ginagamit nila. And even sa mga activities nun, in the name of Christ, yun po yung kanilang kinatatayuan. Dahil isa lang si Kristo. Naintindihan po ba natin? Kaya wala po sa kanila na nagambala, distracted, nawalan ng lakas, ng loob, nag-worry, lito, salat, nagdaraw or lack of anything. Wala po. Lahat sila ay kontento dahil ang focus nila ay gawin yung pinagagawa ng Panginoon. Ito po yung pinaka bottom line doon. Yung pinagagawa ng Diyos. At iisa ang Panginoong Yesus. Hindi sila naghahangad ng iba kundi kung ano lang ang pinagkakaloob sa kanila ng Diyos. Amen po ba? So, huwag natin gawin, no? Na ito'y haluan natin ng pilak o ginto. Hello? Hindi po. Huwag po natin gawin yan. Kung ano lang pinagagawa ng Diyos, hanggang doon lang. Kaya nga sinasabi ko kanina, kung titingin kayo sa akin, sa simula, ay wala sinasabi ng Diyos, hanggang dito lang, kontento na ako. Pero minsan, hanggang dito lang pinagagawa ng Diyos sa'yo, dinadagdagan natin, naghanap tayo ng ginto at pilak. Hindi natin gawin yun. Naintindihan po natin? Amen. Naintindihan po natin? Hanggang dito lang po talaga yan. Pag dinuktungan mo, katulad ng salita ng Diyos, pag dinagdagan mo ang salita ng Diyos, mananagot sa akin. Naintindihan po ba natin? Amen. Kaya kapatid, ang ganda nito, dapat kunin natin ang puso ng Diyos. Hello? Tumakbo tayo doon. No? Huwag tayong mag-worry o huwag tayong magambala o huwag tayong ma-distract kung ano pa man ang sinasabi ng mundong ito. Doon lang tayo sa Panginoon. May natutunan po ba tayo? Amen. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Napakabuti ng Panginoon. Sige, let's close our eyes at maganda na muli nating itataas ang Panginoon sa oras pong ito. Hallelujah. Sige, let's close our eyes. Hallelujah. Marami po salamat, Panginoon Diyos. Napakabuti mo, Panginoon Diyos. At tunay nga na ang kapangyarihan mo ay hindi limitado. Hindi po namin pwedeng limatahan din ang salita mo. Kaya Lord God, napakabuti mo. You're so powerful, Lord God. Nakikita mo ang lahat sa amin. Wala pong lingid sa iyong isip, sa iyong kaalaman. Lahat ay nakikita mo. Even the deepest thoughts.
na meron ng sino man. Kaya Lord God, sa oras pong ito, napakaganda na mensahe mo, Panginoon Diyos. Tulungan mo ang bawat isa sa amin. Huwag naming dagdagan. Huwag na kami maggangad pa ng iba. At kung hindi ito galing sa salita mo, ito ay mundo na. Ang susunod sa salita mo na gagawin namin, hahangarin namin, ay mundo na. Kayamanan na to ng mundo. Hindi na kayamanan ng iyong kaharian. Kaya Lord God, patawarin mo kami kung nagangad kami ng mas higit pa dito. Huwag mong payagan na kami, Panginoon Diyos, ay malulun sa ganitong kaisipan. Lord, tanggalin mo sa isip at puso namin pertaining sa kayamanan ng mundong ito, na gagamitin ang salita mo, gagamitin ang church para lamang sa kapakinabangan ng aming sarili. Maraming salamat, Lord God. Dahil sa salita mo, Panginoon Diyos. Hangad mo na kami sumunod, hangad mo na kami maging mapagpakumbaba, hangad mo, Panginoon Diyos, na ang prinsipyo mo ang siya maghahari sa amin. You will not allow these things to us, O God. Gusto namin, Panginoon Diyos, na harap kami sa harapan mo, na dalisay, na mayroong pure heart, Lord God. For us to, Lord God, taas ang loob. Sabi mo nga, Panginoon Diyos, the glory and the lifter of our heads. Kaya Lord, maraming po salamat. Tulungan mo ang bawat isa sa amin. Upang hindi kami mangamba, upang hindi kami magambala, upang hindi kami mag-worry, hindi kami malito, Panginoon Diyos. Hindi kami distracted, hindi kami, Lord, na naguguluhan o whatever. Kami panatag because of your promises, because of you or our Holy Spirit. Lord, naghari ka, tulungan mo ang bawat isa. At dinadalain ko rin po, Panginoon, Lord, I pray, tulungan mo ang mga kapatiran ko sa kanilang kinakarap sa oras na ito. Ito man ay problema, ito man ay kaayusan sa puso, ito man ay, Lord God, kaguluhan sa isip, whatever, Lord, I pray in Jesus' name, move upon their lives. So, pagpalain mo sila. Holy Spirit, you have all this power na kaya mong baguhin ang bawat isa. We depend on you. Ikaw lang, titiwala kami sa iyo, Panginoon Diyos. Kami nangangandong sa iyo, Panginoon Diyos, upang madama namin ang kapangyarihan mo, madama namin ang katotohanan mo, madama namin who is the Lord Jesus Christ in this life. Maraming po salamat. For we are one, magkaisa kami. Patuloy mo pa kaming tulungan. Dalangin ko mga kapatira, bawat isa ng JCF at ng Body of Christ. Turo mo sa amin ang lahat-lahat upang kami maging huwaran sa iyong harapan. Napakabuti mo, ikaw ang tatas, ikaw sasambay namin. At Lord, I pray that your protection be upon your people habang ang bawat isa ay nagsasaya itong taon na dadaan. Taon na dadaan at ang taon na papasok. Lord, pagyamanin mo sila sa iyong salita. At Lord, ikaw ang siyang itataas sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat. We love you. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, naramdaman natin kapangyarihan ng Diyos. Na-release tayo, oh. Hello? Amen po ba? Isang kapangyarihan po ng Diyos yan. Naranasan natin. At patuloy lang po kayo manalangin. No, inulit ko. By the authority na binigay sa atin ng Diyos. Manalangin po kayo. Any sickness, hindi kayo mahahawak. Manalangin lang po kayo. Huwag niyo pong i-confess lang na hindi ako mahawak. Maganda po yun. Pero manalangin muna tayo, no? Sabihin natin sa Ama, no? It's not just by confessing. Faith and confession po kasi kailangan diyan. So kailangan po manalangin tayo ng gusto. Naintindihan po natin? So protektado po tayo ng Diyos. Pinangako yan ng Panginoon. At nulit ko, magselang po tayo. Hello? Tuloy-tuloy po. Wednesday, Fridays, and Sundays. Tuloy-tuloy po ang gawain natin. Amen po ba? God bless you. Protektado po kayo ng Lord. God loves you. God bless po.